Isa po mapagpalang oras sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Welcome po kayo sa programang Back to the Scriptures. Ako pong inyong lingkod, Joel D. Abonalis Jr. At ito po naman ang inyong kapatid, Brother Ronald Ubidos, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng pagtalakay upang lubos nating maunawaan ang mga bagay na merong kinalaman sa banal na kasulatan at kalooban ng atin pong Panginoong Yesus. Subalit bago po tayo pumalaot, inaanyayahan po namin kayong lahat sa isa pong panalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, kami po ay nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo. Sa amin pong pag-aaral, buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang lubos naming maunawaan ang inyo pong kalooban para sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang mga nakikinig. Salamat po sa inyo pong pagtugon sa aming mga dalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang atin pong pag-aaral sa mga oras na ito ay meron pong kinalaman sa doktrina po na may kinalaman sa Trinity. Ito po ay napakahalaga nating pag-aralan sapagkat napakaraming mga tao ay nagkakaroon ng kalituhan tungkol sa pag-aaral, tungkol sa mga bagay na ito. Na ang karamihan ay naniniwala na maraming Diyos, ang iba naman ay iisang Diyos. Atin pong tuklasin sa atin pong pag-aaral sa mga oras na ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa o may kinalaman sa mga bagay tungkol sa kadyusan. Kapatid na Ronald, pag pinag-usapan ba natin ang aral tungkol sa kadyusan, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dyan? Kasi ang sabi ng iba, pag sinabing Trinity, maraming Diyos. Tatlong Diyos daw. Tatlong Diyos daw. Pwede ba nating malaman ang may kinalaman sa kadyusan sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng banal na kasulatan? Oo naman, kapatid na Joel, at ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Back to the Scriptures ay nagtalakay ng paksang ito. Unang-una nga, gaya ng ating narinig mula sa ating pong introduction, ang concern natin dito ay para maunawaan ng mga tao kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. At most of all, ang concern din natin dito ay para sa ating iglesia as bilang Seventh-day Adventist ay magkaroon tayo ng tinatawag na firm foundation. Mula mismo sa Bible ang ating paniniwala. Para sa ganun, maiwasan natin yung division, confusion sa loob ng ating church. Kasi nagiging concern ngayon sa ating iglesia ang maraming paniniwala na hindi daw totoo yung doktrina ng Trinity. Oo, kasi nga sabi nga nila ay bumabangon yung mga issue na yan at yan pa rin ang mga pinaniniwalaan nila kahit yung mga una pang mga pioneers natin, sabi nila. Oo, at isa nga sa mga sinasabi nila, ang ating mga early pioneers ng Seventh-day Adventist Church ay hindi naniniwala sa doktrinang ito. Kaya kung gusto daw natin na maging faithful na Seventh-day Adventist, ay kailangan daw balikan natin yung sinaunang paniniwala ng ating mga pioneers na hindi naniniwala sa Trinity. Kaya makakarinig tayo ng iba't ibang mga accusations na tayo daw ng mga Seventh-day Adventist ngayon ay gumagamit na ng mga doktrina na galing sa paganismo. Di ho ba? At meron din nagsasabi na ito'y nakuha lang natin sa isang malaking iglesia na namana natin. Kaya lumalabas, hindi na tayo faithful sa ating pananampalataya. Kaya tutuklasin natin sa liwanag ng banal na kasulatan, pag pinag-usapan ba natin yung divine nature o yung mga bagay na may kinalaman sa kadyusan, ano-ano ba yung mga bagay na dapat nating maunawaan o mga bagay na dapat nating ikonsidera para lubos nating maunawaan ang aral na ito ay sa Diyos, hindi ito hango sa sinasabi nila na galing sa pagano o sa iba't ibang mga paniniwala. Kaya mga giliw ng taga-subaybay, nais po namin munang ipaalam sa inyo na ang amin pong pananampalataya ay mayroon pong isang Diyos na nasa tatlong persona. No? God is three in one. There is one God in three persons. Yung sinasabi nating Father, Son, and Holy Spirit. At yan po ay hindi galing sa anuman. Hindi galing sa paganismo o idea ng tao, Brother Joel. Kundi ito po ay sa ating unang pagtatanghal ay ipapaliwanag natin sa ating mga taga-subaybay na ito po mismo ay galing sa Biblia. At patutunayan natin yung foundations ng doctrine ng Trinity na ito po ay in harmony with the Bible. Ako'y naniniwala, Brother Joel, na ang doctrine ng Trinity ay may tatlong foundation.
Number one foundation ay sinasabi sa atin ng Bible at ito ipepresent natin as we go on, na number one foundation ng Trinity is, of course, there is one God. And God is one. There is no doubt about it. Diyan pa lang sa point na yan ay hindi pwede tayong pagbintangan na naniniwala tayo sa tinatawag na tatlong Diyos o ang tawag sa termino ay tritheism. Iba kasi yung Trinity sa tritheism, na ibig sabihin talaga tatlo ang Diyos. So yun ang foundation ng Trinity. God is one. No? At ang pangalawang foundation or post or pillar kung bakit natin masasabi na ito ay biblical teaching ay yung pinapakilala sa Bible na mayroong tatlong persona na magkakapantay. Okay? There are three equal persons. No? Na yun nga po yung Father is a person in a sense na hindi dahil sa siya ay may laman at dugo, kundi person in a sense na siya po ay may damdamin. Mayroon siyang will, mayroon siyang choice. The same with the Son and same with the Holy Spirit person. At yan po ipepresent natin. At yung pangatlong foundation ng Trinity, naniniwala tayo na itong tatlong persons na ito, the Father, Son, and Holy Spirit, ay sila po ay equal, divine, equally in their deity o yung kanilang pagka-Diyos. Walang mas mataas na Diyos, walang mas mababa, kundi pantay-pantay na Diyos. Kaya siguro magandang malaman natin, ano ba yung nature nitong yung kadyusan na ito? Since nabanggit mo, ang Trinity ay binubuo ng tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Ngayon, pag-usapan natin, ano-ano ba ang dapat na makita natin sa kadyusan na ito? Ano bang nature meron sila? Meron bang binabanggit ang banal na kasulatan tungkol sa kanilang kalagayan, nature nila, or being ng pagiging Diyos? Ito po ay mahalaga maunawaan natin, mga kaibigan na sumusubaybay, sapagkat ang tinatawag po nating one God ay sinasabi nating binubuo ng three persons, the Father, Son, and Holy Spirit. Kaya kung ano yung Father, yun din po ang nature ng Son. Yun din po ang nature ng Holy Spirit. Ngayon, i-define natin, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating nature or divine nature? No? Pag sinabi nating human nature, alam natin tayo mga tao yon. Pag sinabi natin na spirit nature, ibang being yon, no? Sa langit. Pag sinabi nating divine nature, meron naman uniqueness sa nature na yon. Kaya, since pinag-uusapan po natin ay yung tungkol sa nature ng Diyos, magandang liwanagin natin, ano ba ang properties, ano ba ang mga katangian or characteristics or attributes para masabi na ikaw ay Diyos? No? Ito'y mababasa natin, mga kaibigan, sa example sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay dinidescribe by nature as sinasabi nga na siya ay all-knowing. God is all-knowing, meaning nalalaman niya ang lahat ng bagay. Sa ibang term, ito'y tinatawag na omniscient. He knows everything, no doubt about it, pag sinabing Diyos. Pangalawa, ang Diyos po ay tinatawag ding all-powerful. Pag sinabing all-powerful, ito'y ginagamit din yung term na omnipotent, makapangyarihan sa lahat. No? At yung pangatlo ay omniscience. Pag sinabing omniscience, God is all-knowing. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Walang bagay na natatago sa Kanya. Lahat ay hayag po sa Kanya. At isa pa sa pinakamahalagang attributes ng Diyos, para siya ay maging Diyos, ang essence ng Diyos ay yung tinatawag nating eternity. Kaya nga po sa Psalms 90 verse 2, sinasabi ron, God is from everlasting to everlasting. Ibig sabihin, para ikaw ay ma-qualify o kung meron mang tinatawag na Diyos, siya dapat po ay everlasting. Walang pinagsimulan. Walang pasimula. At wala ding Kawakasan. Yan po ang dapat nating maliwanagan. And of course, most of all, God is all righteous. Napakatuwid ng ating Panginoon. He is holy. No? He is love. Kaya nga sabi dun sa 1 John 4:8, God is love. Hindi sinabing God has love. Iba yung God has love. At yung God is love. So, ang nature ng Diyos, pag-ibig, righteous, hindi siya pwede magkamali. He is all-knowing. He is all-powerful. At sinasabing, He is, tinatawag nating omniscience. He knows everything. So, yan po ang nature ng Diyos. Na, Brother Joel, hindi pwedeng ma-qualify ang sino man na maging Diyos kung wala ka ng mga katangiang ito.
Kaya nga hindi pwedeng sabihin na God created another God. Dahil doon pa lang, by default, hindi na siya Diyos dahil create siya. Because God is from everlasting to everlasting. So kina-qualify natin dito yung meaning sa in biblical term nung tinatawag natin, pag tinawag natin o sinabi natin na ang Diyos ay by nature ay divine. Ibig sabihin, pag hindi nakita yung kanyang nature ng pagiging Diyos, pwede natin siya i-disqualify, di ba? Of course. Kagaya nung binabanggit mo kanina, yung ang pagiging isang Diyos ay from everlasting to everlasting. Yes. Dapat makapasok siya doon sa ganung category ng pagiging isang Diyos. Yan ang nature ng ating Panginoon. Kaya nga, there is no other God. Walang ibang Diyos na kagaya ng ating Panginoon. He is our Creator and He is also our Redeemer. Kaya po naman, kung atin din naman titignan po sa pages ng Bible, itong isang Diyos na ito ay tinatawag siya sa iba't ibang titles at names. Di ba? At kagaya nga po ng word na in Hebrew, El, o kaya ay Elohim, Adonai, no? O kaya yung Yahweh na tinatranslate na Jehovah. Yun po ay divine name na mayroon pong kahulugan, umaangkop sa kanya pong katangian. Kaya kagaya po nung pangalan na Yahweh, galing po ito doon sa tinatawag nating verb na haya. Kaya nga titignan natin doon sa Exodus 3:15, nung ang Panginoon ay nagpakita at nagpakilala kay Moises at inutusan siyang palayain ang mga Israelita. Ay nagpakilala siya nung tinanong ni Moses, ano ho ang pangalan na sasabihin ko sa mga Israelita? Pagka ako ay tinanong kung ano yung pangalan ng Diyos na magdidigtas, ang sabi niya, ang sabihin mo, I am what I am. Tapos sa verse 15, I am has sent me to you. I am, yung ako nga, si ako nga. Yan po ay exclusive title na ginagamit lang ng Diyos. So ito pong mga titles at names na ito, mga kaibigan, ay kung ito po ay, kung tama po ang Trinity, dapat makikita rin natin sa Bible na ito'y hindi lang itinukoy sa Ama. Bagkus makikita rin po natin na itong mga titles na binanggit sa Old Testament ay ginamit din sa anak. Ginamit din sa banal na espiritu. For example na lang yung I am. Pagka binasa natin sa John chapter 8, verse 58, tinanong ng mga Hudyo si Kristo, paano mo sasabihin na ikaw ay mas dakila kay Abraham? Hindi ka pa nga nabubuhay nung panahon, wala ka pang 50 anyos. Paano mo nakita si Abraham? Ang sabi ni Jesus, bago nga si Abraham. Ako nga. Ako nga. I am. Yung sagot ni Jesus, hindi I was. Kasi kung ang sagot ni Jesus ay I was, before Abraham was, I was. Ibig sabihin lang nun, nauna lang siya kay Abraham. Pero created siya. Pero ang sagot ni Jesus ay I am. So ibig sabihin, nananatili pa rin siya hanggang sa kasalukuyan. It is a claim of deity na kumakapit kay Jesus. Yung title na I am, na Jehovah or Yahweh na nagpakilala kay Moses. So ibig sabihin, pagpapakilala din yun ng ating Panginoong Yesus na siya rin ay Diyos. Yes. Bilang anak, hindi siya yung created being. Kasi Exactly. kagaya nga na nabanggit mo, I am, hindi niya ginamit yung he was. Oo, Kasi I was. ang contention kasi ng iba, binabanggit nila na siya ay created being. There was a time na hindi siya nag-exist, pero may time na nag-exist siya dahil ikinreate siya. Pero dito malinaw sa statement, sa binanggit mo ng mga talata, ipinakilala ng ating Panginoong Yesus na siya ay nag-exist bilang Diyos sa kasalukuyan. Yan. Kaya nga po dito, mga kaibigan, nais namin ipaliwanag sa inyo na ang doktrina ng Trinity na mayroong isang Diyos na tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, sinusuporta ng Biblia. Ito'y highlights pa lang itong ating sinasabi, Brother Joel. At sa mga susunod na ating series ay inyo pong subaybayan yung detalye ng ating mga sinasabi. No, hindi ito galing sa ating sariling katha. So, yan ang important clarification na gusto nating malaman ng ating mga kaibigan. Una, ang Diyos, pag sinabing divine nature, meron siyang tinatawag na incommunicable attributes o yung katangian na siya, sa kanya lang makikita. Pero makikita rin ito kay Jesus at sa Holy Spirit. At yan na i-demonstrate natin later on. Next, gusto nating idiin din yung tinatawag na full deity of the Lord Jesus Christ. Pag sinabi natin full deity, ibig sabihin nito, naniniwala po ang banal na kasulatan at tinuturo, mga kaibigan ng Biblia, ng ating Panginoong Sokristo ay hindi kalahating Diyos, hindi 1/4 na Diyos, kundi siya po ay buong Diyos.
Oo, kasi meron tayong minsan naririnig, sinasabi ng ilan, lalo doon sa Filipos, no, mabanggit ko lang, yung sa Filipos 2:6-8, na ang sinasabi ron, bagaman siya'y nasaan yung Diyos. So sabing ganon, anyong Diyos lang naman si Kristo eh. So, ibig sabihin, hindi siya tunay na Diyos. Pero pag binasa po natin sa talatang 8, mga kaibigan, sinasabi ron, siya'y nag-anyong tao. So, sasabihin ba natin, pwede ba din natin sabihin, Brother Joel, hindi siya totoong tao, anyo lang. Hindi naman din papayag sino man. Ano? So, pag sinabi natin full deity of Jesus, sinasabi natin yung katuruan ng Biblia, particularly sa New Testament, no? Na naniniwala ang mga alagad at mga apostol at ang mga author ng Bible na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay at buong Diyos. Yan ang magandang maintindihan Since natin. na-establish mo, Brother Ronald, from the perspective ng Old Testament, doon na-establish natin yung nature ng Diyos, ano yung nakapaloob doon. At ngayon, pinag-uusapan natin bilang isa sa tatlong persona, yung ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus, nabanggit mo na meron din siyang claim sa kanyang sarili na siya rin ay Diyos, nakasama doon sa tatlong persona. Ngayon, tingnan natin sa liwanag naman ng bagong tipan, no? Kasi maganda rin na ma-explain din kung merong harmonious relationship ang lumang tipan at ang bagong tipan na kung saan ang bagong tipan ang mag-a-affirm tungkol sa claim ng pagiging Diyos. Totoo yan, Brother Kaya Joel. ang katanungan dito, may ilang mga talata rin ba na binabanggit sa banal na kasulatan na meron ding claim at nagpapakilala na ang Panginoong Yesus na pangalawa sa tatlong persona ay nagsasabi rin na siya ay Diyos. Totoo yan. Meron sinasabi niyan ang banal na kasulatan. Ang totoo niyan, mga kaibigan, ay ang programang ito ay naniniwala sa tinatawag nating harmony of the scriptures na hindi magkalaban ang Old Testament at New Testament. Hindi rin ho magkaiba ang Diyos ng Old Testament sa New Testament. No? At bukod sa bagay na ito, mga kapatid, mga kaibigan, gusto rin namin linawin sa inyo na ang doktrina po ng Trinity ay progressive revelation. No? Proverbs 4:18, ang liwanag ng Diyos ay gaya ng liwanag na sumisilaw hanggang sumisikat, hanggang sa marating ang liwanag. So ano ibig sabihin natin ito? Meron kasi minsan na tumututon, sabi nila, wala kang mababasang Trinity sa Bible. Kaya ang ang Trinity na doctrine ay hindi biblical. Tama kaya ba yung ganong pangangatwiran? Kaya titingnan natin yan sa ilang mga talata na babanggitin natin mamaya. Oo, kasi nga, hindi naman tayo, to be fair, no? Hindi natin sinasabi na kailangan nakasulat yung word na Trinity para maniwala tayong Trinity ay tama. Dahil alam po ninyo, mga kaibigan, kahit kayo po, alam po ninyo, mga taga-subaybay, na may mga termino ho na ginagamit tayo sa ating pag-aaral ng Bible na hindi naman nakasulat sa Bible. For example, yung word na millennium. Alam natin yun yung 1,000 years. Pero mababasa ba natin sa Bible yung word na millennium? Yung word po na incarnation, na kung saan ang Diyos ay nagkatawan tao sa pamamagitan ni Kristo. Mababasa ba natin yung word na incarnation sa Bible? Hindi ho. Pero naniniwala tayo. So pwede natin gamitin yun. Though the word is not in the Bible explicitly, ay yung kanyang concept nasa Bible. Kaya yung word na Trinity, hindi porket hindi mo mababasa ng word for word, ay mali na. Kasi yung concept ng Trinity is a compound English word meaning tri-unity. Tatlo na may pagkakaisa. Kaya nga, may sa mga, lalo tigit, pag nabasa nila, pag hinanap mo yung may kinalaman sa Trinity, may mababasa tayo sa mga ibang evangelical dictionary na nagsasabi doon na ang biblical term, wala man sa biblical term ang Trinity, pero ang best na magde-define para sa tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu, ay ang salitang Trinity. Yeah, that is the term of convenience na ginagamit natin pang araw-araw, di ba? So, sana po magkaintindihan tayo niyan. Ngayon, since ang nature ng Diyos ay naunawaan natin, atin naman pong i-explore ang nature ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Una, naniniwala po tayo na ang mga unang alagad sa Biblia at mga writer ng Bible ay naniniwala ho kay Jesus bilang Diyos. Kasi kung mapapansin natin, Brother Joel, like what I said, ang revelation ng Trinity is progressive. So, ang mga Jews, monotheist yan. Pag sinabi natin monotheist ang Jews, ibig sabihin, they believe in one God. So, how come dumating sa point na ang mga alagad ay na-accept nila na pati si Jesus ay Diyos? Kasi, kaya nga maraming times na mababasa natin sa Bible na gustong batuhin si Jesus
dahil doon sa mga claim niya. Magbibigay ako sa inyo ng isang example na ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi issue sa mga early Jewish Christians. Let's quote the book of Hebrews. Alam natin itong aklat ng Hebreo, mga kaibigan, ito po ay isinulat ng author, ang audience niya ay mga Hebrews, kaya nga Hebrews mga Jews, mga Jewish Christian, na gusto niyang ipakilala yung kadakilaan ng Panginoon doon sa audience niya dito sa book ng Hebrews. Yan ang context ng Hebrews, kapatid na Joel. Na kung tutusin, sila ay monotheist, tingnan natin, meron ba sa kanilang issue regarding sa pagka-Diyos ni Jesus? Ganitong gawin natin, kapatid na Joel, at samahan nyo kami sa aming pag-explore ng mga talatang ito. For example, sa chapter 1 ng Hebrews, mga kaibigan, kung inyong babasahin, ang argument dito ng author is para ipakita na si Jesus Christ ay mas dakila kaysa mga anghel. Bakit gustong ipakita ng author na si Jesus mas dakila sa anghel? Kasi Brother Joel, during the time ng first century, maraming mga Christians ang nadadaya, nadideceive na sumasamba sa anghel. At mayroong mga ilang mga Christians na naniniwala si Jesus Christ hindi fully God. Parang kapantay lang siya ng mga anghel. Yan, ang ibig sabihin. So, dumating yung time din na may mga Christians na hindi tinatanggap si Jesus na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lamang daw ay created, Son of God. So, ang ganda ng argument nito ng Hebrews, no? To prove that the early Jewish Christians, they accepted the full deity of Christ. For example, in Hebrews 1 verse 4, ay ganito ang mababasa natin, kapatid na Joel. Ito po ang sabi sa Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 4, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ayan. So, mas mabuti kaysa mga anghel. Paano sinuportahan ito ng argument ito ng author ng Hebrew na mas dakila siya sa anghel? Unang-una, sino sa mga anghel ng Diyos ang pinayagan ng Diyos na sila'y sambahin? Alam natin na sa kasaysayan ng New Testament, ang mga anghel kailanman ay hindi tumatanggap ng tunay na pagsamba, maliban dun sa anghel na nahulog sa langit na si Satanas na gustong sambahin. No? So, tingnan natin sa Hebrews chapter 1 verse 6, kapatid na Joel. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang nagsabi nito ay mismong Diyos na kinikilala ng mga Hudyo na sambahin yung kanyang anak ng mga anghel. Ibig sabihin dito sa talata ng Hebreo, may pagpapakilala na iniutos ng Diyos na sambahin itong anak. Kasi ang nagsasalita dito yung ama, itinuturo niya na maging ang mga anghel nito ay sasamba doon sa anak. Lalo pa kaya ang mga tao. So, the point na ang mga anghel ay pinasasamba ng Diyos, sa Greek ay proskineo, ay alam natin, ang mga Hudyo, ay ito'y mahirap unawain sa kanila sa umpisa dahil alam nila ang tangi lamang sasambahin ay walang iba kundi yung kaisa-isang Diyos sa Old Testament na si Yahweh o si Jehovah. Pero the fact na ito'y inutos na ang ating Panginoon ay sambahin ng anghel ay nagpapatunay lamang na ang ating Panginoong Kristo na tinatawag na anak ng Diyos ay Diyos. Diyos din. Dahil hindi pwede na ang Diyos ay mag-utos na sambahin yung nilalang. Kaysa lumalang. Oo, kasi against dyan si Apostle Paul, no? Sa Romans chapter 1, verse 24, sabi niya, ang mga taong nasa kadiliman, sila ay sumasamba sa nilalang. Kaysa sa lumalang, galit po ang Diyos doon. So, hindi niya pwedeng labagin yung kanyang prinsipyo. At saka sa 10 utos na binigay ng ating Panginoon, napakaliwanag doon sa Exodo 20, no? Na sa Diyos lamang ang pagsamba. Hindi itinuturo doon ng Panginoon na sasamba ka sa iba. Oh, yeah. Kaya yan siguro ang bagay na sinusuportahan ng sumulat ng Hebreo para ipakilala na yung pagsamba ay nararapat lang para sa Diyos. Para sa Diyos. Hindi sa mga anghel kasi katulad din sila na created beings sila. At yung sumulat na ito ng aklat ng Hebreo ay nais niya iparating doon sa mga Hudyo na kanya sinusulatan dito sa aklat ng mga Hebreo na hindi ito again sa pananampalataya na sambahin si Jesus dahil Diyos mismo na kinikilala nila sa Old Testament ang nag-utos na sambahin yung kanyang ama. So, there's nothing wrong with that. Now, ano pa ang kahigitan ni Jesus bukod sa siya ay sinamba ng mga anghel na nagpo-prove na siya ay Diyos? Ano po ang sinasabi ng Hebreo 1:7? At sinasabi niya tungkol sa mga anghel,
yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan. Pagdating sa anghel, ano daw po ang pagkakagawa ng Diyos sa anghel? Sila po ay ginawa mula daw sa hangin, spirits, in English, spirits, at sila po ay messenger, at sila daw po ay, sabi nga, mula sa ningas ng apoy. So, pinapakita rito yung comparison kung paano nagkaroon ng existence ng angels compare sa existence ng anak ng Diyos. Kumbaga, yung mga anghel ay created being. Kaya kahit kailan, hindi po pwedeng sambahin ang mga anghel. Yan po ang theology ng New Testament. Pero pagdating po sa anak, ano po ang itinuturo ayon sa Hebrews chapter 1 verse 8? At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanya mga ministro ay ningas ng Yan apoy. yung anghel. Ngunit tungkol sa anak Yan. ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Paano ho muli ipinapakilala ng banal na kasulatan, mga kaibigan, ng ating Panginoong Kristo ay hindi basta nilalang, hindi siya created being, kundi siya po ay Diyos na kapantay ng Diyos, bukod po sa siya ay pinasasamba mismo ng Diyos. Siya po ay tinawag na direkta dito na Diyos. Sabi ng Hebreo 1:8, tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos. Ito po ay quoted sa Old Testament, Brother Joel, no? Sa Psalms chapter 45, verse 5 and 6, na kung saan, kung atin titignan sa grammar, ito ay tinatawag na vocative case. Pag sabi ng vocative, talagang ito yung naka-address doon sa anak. Kung saan ang ama ay hindi tumutol at kahit yung mga, wala tayong mababasa sa mga New Testament epistles ni Paul na against sila dito sa paniniwala na ang anak ay Diyos. Meron kasing ilan tayo na naririnig na sinasabi rito, Brother Joel, na ito daw ay, yung luklukan daw ay Diyos. Kasi nga naman may ilang mga translation, Diyos ang iyong luklukan. So parang, hindi naman ibig sabihin yung luklukan ay Diyos at sinasamba. It's not literal. Metaphorically, pagka sinabi ho ng ibang translation na Diyos ang iyong luklukan, ibig sabihin, yung si Jesus daw, yung kanyang trono ay nakadepende sa Diyos. Yan, nakadepende sa Diyos. Kaya, Diyos ang iyong luklukan. Kumbaga, the throne and the power of the Son of God depends on the support of the Father. Tsaka yung trono, pagpapakilala yan ng kapangyarihan. Oo. At pagpapakilala talaga ng pagiging overall ni Christ sa lahat ng mga nilalang. Yes. Now, the point is this, mga kaibigan. Mali po kasi yung translation na Diyos yung trono, yung pagka-Diyos itumutukoy sa trono. Unang-una ay wala siyang kahigitan sa mga anghel kung sasabihin lang na yung Diyos, ang trono ay Diyos dahil nakasalalay ito sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba ang mga anghel din po, mga kaibigan, ay nakasalalay din ang kanilang kapangyarihan sa Diyos? So anong kahigitan ni Kristo sa mga anghel kung pareho lang nakasalalay ang kanilang kapangyarihan sa Diyos? So hindi higit si Kristo. Pero kung ang translation na ating susundin ay yung mas tamang translation, mismo yung anak na si Kristo ang tinawag na Diyos, doon mo makikita yung kahigitan niya sa anghel. Kasi yun ang hinihiling ng konteksto na ipakita at i-demonstrate sa mga tao na ang anak ng Diyos ay hindi kagaya ng anghel na nilikha, kundi kagaya siya ng Diyos na sinasamba at tinatawag na Diyos. Hindi small letter D, hindi small letter G, kundi capital D at capital G na Diyos. Ibig sabihin niya talagang buo at tunay na Diyos. Kaya napakahalaga na nakita po ninyo, mga minamahal, na ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay higit kaysa sa mga anghel. Ibig sabihin, hindi kapantay ng ating Panginoon ang mga anghel, kundi ang ating Panginoon ay kinikilala siya at mas mataas at pinapasamba sa Kanya ang lahat ng mga nilalang. Ngayon, Brother Ronald, tingnan natin, kung ang ating Panginoon ay pinapasamba sa Kanya ang lahat ng mga nilalang, maging ang mga anghel, meron din bang account na itinuturo din doon sa binabasa nating talata na siya rin ay creator? Kasi nabanggit natin kanina, ang Diyos ay makapangyarihan. Attributes. All omnipotent, powerful. Creator. Redeemer. Since ating ikinukonsider na ang ating Panginoong Yesus ay makapangyarihan din,
na Diyos, meron bang tinuturo na siya rin ay creator? Yes, makakwalify po natin yan. At Brother Joel, mga kaibigan, isa po yan sa argumento rin ng Hebrews chapter 1. Kung itutuloy natin sa verse 10 hanggang 12, dito ay mas pinagtibay po ang patutuo na talagang si Jesus ay Diyos. Una, pinasamba. Pangalawa, tinawag directly na Diyos. Pangatlo, pagiging manlilika. Kinote ito sa Old Testament, sa Psalms 102 verse 25 hanggang 27. Kinote ito sa Old Testament para i-apply kay Jesus. Kung hindi siya Diyos, bakit i-apply sa Kanya yung quotation sa Old Testament para kay Jehovah ng Old Testament? Siguro maganda basahin natin yung Hebrews chapter 1 verse 10 hanggang 12. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan, at gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Yan. Napakaliwanag, ano ho. Pag tinignan natin sa Old Testament, kung saan ito ay sinipi, ito ay panalangin kay Jehovah, no? Yung God of the Old Testament, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Then, suddenly, para patunayan ang kahigitan ni Kristo at pagiging Diyos niya, sinipi ito para ikapit kay Jesus. At tinawag pa nga siyang, ikaw ay Panginoon. Nilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. Ikaw ang gumawa ng langit at lahat na ito'y gawa ng iyong kamay. Ngunit ikaw at ang iyong mga taon ay hindi matatapos. That is same as saying everlasting to everlasting. Napag-aralan natin sa unang yugto na para ikaw ay maging qualified sa Diyos. Itong tatlong persona, kailangan sila everlasting to everlasting. Ito na nga ang isang ebidensya na si Jesus Christ ay qualified maging fully God. At dahil nga siya po ay itunuring na manlalalang. Kaya napakahirap isipin, Brother Ronald, na kung ang pagiging creator ay ikinakapit lamang sa tunay na Diyos, bakit sa aklat ng Hebreo na ating binasa, bakit meron doon tinutukoy na siya rin ay siya ay creator? Wala rin tayong mababasa, kapatid na Joel at mga kaibigan, na ang mga author ng New Testament at sa sulat ng mga apostol na tumutol sila doon sa bagay na yun. In fact, itong pagiging creator ni Jesus ay sinusuportahan ng marami pang talata sa Bagong Tipan. Kaya alamin natin ilang pa mga talata sa Bagong Tipan na kung saan ang ating Panginoong Yesus, meron kasing konsepto din sa Old Testament na tinutukoy tungkol sa tinasabi na una at huli. Ang tunay na Diyos ay tinuturing siya na una at huli. Una at huli. Ngayon ay, kung tunay din na Diyos, ang Panginoong Jesucristo, meron bang din binabanggit na talata sa Biblia na nagsasabi na siya ay una at huli bilang pagpapakilala na siya ay tunay na Diyos? Oo, kasi yung salita pong una at huli, ito ay pagpapakita na ang Diyos ay eternal. No? Wala siyang pasimula, wala siyang wakas. At sinipi yan, basahin natin yung sa Old Testament, sa Isaiah 44, verse 6, kung saan ay pinakilala itong si Yahweh o si Jehovah ay una at huli. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Napakaliwanag, ano ho? Kung atin pong babasahin lamang itong aklat ng Isaias, wala akong magdududa na kahit anong paman ang iyong relihiyon, anong man ang paniniwala mo, naniniwala tayo na ang title na una at huli ay para lamang sa Diyos. Hindi pwedeng ikapit sa tao o created being. In fact, kaalinsabay ng pagpapakilala na siya ang una at huli, ay yung sinasabi rin na liban sa akin ay walang Diyos. Yun ang diwa ng pagsasabi at pagpapakilala ng Diyos na ako ang una't huli. Ibig sabihin, wala ng ibang Diyos. Yun lamang po ang kahulugan nun, ang message nun. Now, tanong, gaya ng tinanong mo kanina, kapatid na Joel, sa ang ating Panginoon Kristo ba qualified na maging Diyos talaga na buong buo, kagaya nitong pinapakilala sa Isaias? Opo, yan po ay pinakilala ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng sulat ni Juan sa aklat po ng Apokalipsis. Sa Revelation chapter 1, verse 17, mismo si Jesus ang nagpakilala, kapatid na Joel. Ano po sinasabi doon? At nang siya ay aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot.
Ako'y ang una at ang huli. Ito ay napakaliwanag. Ano ho? Basahin niyo po. I invite you, our listeners and our viewers, na basahin niyo ang Book of Revelation chapter 1. At ito ay isinulat ni John the Apostle sa island of Patmos. Doon sa chapter 1 ng kanyang vision, ang unang-una nagpakita sa kanya si Jesus Christ. Di ba? Naglalakad siya doon sa gitna ng kandelero na at pinakilala niya ang kanyang sarili. Now, ang pagpapakilala nitong si Jesus kay John ay, ako'y ang una at ang huli. Ang huli. Hindi niya sinabi, ako'y isa lang sa una at isa lang sa huli. Ibig sabihin, marami. Pero yung definite article na ang, ako ang una at ang huli, yun din yung ginamit doon sa binasa natin sa Old Testament. Parang nagpapakita dyan, Brother Ronald, kung anong merong authority yung ama, ganun yung authority meron sa anak. Totoo. Yung baga, hindi niya isinasantabi yung kalagayan niya na malayo siyang Diyos, hindi siya Diyos. Kundi dito napakaliwanag kung ano yung claim ng ama na siya ang una at huli, bilang pagpapakilala na siya ang tunay na Diyos at walang ibang Diyos. Dito may claim din pala ang Panginoon sa binasa natin talata na siya rin ang una at huli at walang ibang Diyos liban sa Kanya. Diyan po ba mga kaibigan, masasabi pa ba natin, magdududa pa po ba tayo, na si Kristo ay hindi siya kapantay sa nature ng pagka-Diyos ng Ama? Of course not. Si Jesus, kiniklaim niya yung same title, same worship na ina-apply sa Kanya, yung same God na tawag sa Kanya, bigiging creator, kinote pa yung sa Old Testament to apply to Jesus, nagpapatunay lamang ng ating Panginoong Kristo ay equal. No? Sila equal, they share the same divine nature at meron po silang parehong eternal pre-existence. Wala sa kanilang mas mataas at mas mababang Diyos. Kasi yan po yung problema sa mga naririnig nating ilan na mga mangangaral. Sinasabi nila, yung Ama ang mas mataas, He is Almighty, yung anak ay mas mababa, mighty lang, hindi Almighty. So, pinag-aralan ko po sa Biblia at hinanap ko, mayroong bang ganong category sa Bible? Sa banal na kasulatan ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang category ba para malaman mo ang pagka-Diyos ay mayroong Diyos na malaki at Diyos na maliit? O ang category sa Bible ay kung ang Diyos bang ito ay tunay o huwad? Alam natin na sa Biblia, ang sukatan sa pagiging Diyos, hindi kung mas malaki o mas maliit. Ang sukatan is kung siya ba'y tunay o hindi. Ano? Kasi pagka sinabi mong may malaking isang Diyos at yung isa'y mas maliit, dalawang Diyos na po yun. Nataon lang na mas malaking isa, yung isa'y mas maliit. Pag binilang mo kung ilan yung mas malaki, isa. Yung mas maliit, dalawang Diyos po yan. Lalabag yan, kapatid na Joel, sa prinsipyo ng monotheismo. Kaya kung nagsishare sila ng divine nature, ang ama at ang anak, merong liwanag dyan na binabanggit sa Biblia para patunayan din na Diyos din ito ang anak. May binabanggit dyan na nagsishare siya ng divine nature din sa Father, yung tinatawag na Alpha and Omega. Totoo yan. Pero maganda pakibanggit natin sa mga ginigilaw nating mga tagapakinig o taga-subaybay, pag binanggit din ba natin na Alpha and Omega, ano bang konsepto niyan na nagpapatungkol din sa pagiging Diyos nila? Pagka sinabing una at huli, ibig sabihin wala nang iba. There's no other God. Pero alam po ninyo, bukod sa ito ay ikinapit na title kay Jesus. Ikinapit din ito sa Ama sa Book of Revelation Pagka binasa po ninyo ang Revelation chapter 1, verse 4 and 5, pinakilala rito actually yung Trinity Unang-una sabi rito si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa Kanya na ngayon at ng nakaraan at darating. Yan yung Ama. At mula sa 7 Espiritu, yan yung Espiritu Santo, na nasa harapan ng kanyang luklukan, at mula kay Jesucristo na kanyang saksing tapat. 3 persona. So itong Ama, i-describe siya as ngayon, nakaraan at darating, na ayon naman sa verse 8, Brother Joel, sabi ay ganito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. So ibig sabihin, si Jesus tinawag na Alpha at Omega. Yung God the Father, nagpakilalang Alpha at Omega, na actually Alpha is and Omega is the first and the last letter sa Greek alphabet. So ito'y equivalent din ng una at huli. So doon makikita natin na walang distinction na nilagay pagdating sa divine nature between the Son and the Father. Pareho silang una at huli. Kaya pagkat dating naman dito sa Revelation chapter 22, verse 12 and 13, Brother Joel, napakaliwanag Ano yung panalangin dito ng si Juan? Sabi rito, narito, ako'y madaling pumaparito.
at ang aking gantimpala'y nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Sabi sa verse 20, ang sumasaksi sa mga bagay nito ay nagsasabi, ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ginamit din pala ng Panginoong Kristo yung title na Alpha at Omega. Una at huli. Kaya napakaliwanag pala dyan na marami mga talata, mga minamahal na binabanggit na maging ang ating Panginoong Yesus ay nagsishare ng divine nature sa Ama. Sundan naman natin isang persona, no? Na binabanggit din na merong Ama, Anak, at itong huling persona tinatawag na Banal na Espiritu na ito ay actively involved doon sa ministeryo nung umakyat na ang Anak at nananatili ang ministeryo ng Banal na Espiritu hanggang sa kapanahunan natin. Ngayon, titingnan natin, kasi kinoconsider lamang siya na isang force o ang parang presensya lamang siya ng Ama. Puwersa, pero active hindi sa Diyos. Tingnan natin, mula din sa Banal na Kasulatan, meron din ba dyan na pananaw, Brother Ronald, na nagpapatungkol din na itong Banal na Espiritu na isa sa mga persona ay tunay din na Diyos? Yan, ang magandang tanong. Ano? So, nasolve na natin yung Ama at yung Anak ay equal. Kasi pareho silang tumagat ang pagsamba, parehong tinawag na Diyos, pareho ho silang Alpha at Omega at una at huli, no doubt. Pero hindi ho ito confusing sa mga early disciples na sumulat ng New Testament kasi naunawaan nila na ito pa lang si Jesus, siya rin yung Jehovah na nagsasalita sa Old Testament. Nagkatawang tao lang. Kaya dito natin makikita, mga kaibigan, na madali ho natin talaga maintindihan yung mystery ng Trinity. Hindi ho siya confusing. No? Ngayon, dito tayo sa Holy Spirit. Ito yung isa sa mga controversial. Sabi nila, ang Holy Spirit hindi Diyos. Pero alam niyo po ba, Brother Joel, merong account sa Bible na makikita natin na ang Banal na Espiritu ay tinawag na Diyos. No? Sige nga, basahin nga natin itong sa aklat ng Gawa 5:3 hanggang 4. Ito po ang sinasabi. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinupuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu at upang maglingkod ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nanatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano pat inisip mo ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Yan. Isa yan sa napakatibay na ebidensya na para kay Apostol Pedro, sabi niya doon kay Ananias at Sapphira, na hindi naging tapat doon sa kanilang ibinibigay na financial support sa church. Dahil yung pinagbentahan ng kanilang ari-arian, hindi binigay lahat, itinago nila. Kaya nagalit itong si Pedro. Sabi niya, Ananias, bakit niya naman ginawa yan? Alam niyo ba, yung ginawa niyong pagtatago, nagsinungaling kayo, hindi kayo nagtapat. Nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo. Tapos, bandang uli, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. So, kung atin pong i-analyze itong sinabi ni Pedro, yung pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay katumbas ng pagsisinungaling sa Diyos. Kasi kung Espiritu Santo, Brother Joel, ay isa lamang puwersa, parang kuryente, parang hangin, pwede ka bang magsinungaling sa kuryente? Pwede ka magsinungaling sa iyong binabayarang bill sa kuryente, pero hindi ka pwede magsinungaling sa isang hangin lang. Sa isang puwersa lang. So para makapagsinungaling ka sa Espiritu Santo, kailangan yung Espiritu Santo ay isang persona. Pag sinabing persona, siya ay mayroong damdamin at siya ay mayroong tinatawag na will. Meron siyang emotion. At hindi lang siya basta persona, kundi siya ay ipinantay sa Diyos. Sabi, hindi ka nagsinungaling tao, kundi sa Diyos. Kaya naniniwala tayo na para sa pananaw ng mga alagad, ay hindi tayo dapat magsinungaling sa doktrina tungkol sa Espiritu Santo. For me, it's blasphemy na sabihin mo ng Espiritu Santo ay isa lamang puwersa. Kaya merong binabanggit diyan sa talata din sa Isaiah sa Old Testament, no, na binabanggit diyan na ang banal na espiritu ng Diyos ay napipighati. Napipighati rin. At binanggit din ulit siya sa sa New Testament na nagsasabi na ang banal na espiritu ay napipighati din. Kung ang Diyos sa lumang tipan ay napipighati, yung espiritu, kaya din sa bagong tipan binabanggit din, maliwanag po yun, Brother Ronald. Nais ko pong basahin ito sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng
pagkatubos. Kaya napakaliwanag dito na ikinukonsidera rin maging ng mga Bible writers sa New Testament na ang banal na Espiritu ay tunay rin na Diyos. Gusto nating isabihin sa mga minamahal nating mga taga-subaybay na ito ay panimula pa lamang ng atin pong pag-aaral. Yes. Sa mga susunod na mga pag-aaral ay titingnan natin at mas liliwanagin pa natin ang pagiging tunay na Diyos ng hindi lamang ng anak, kundi ng banal na Espiritu upang lubos nating maunawaan na hindi sila nilalang, na hindi sila created being. Sila din ay Diyos upang magampanan ang kanilang bahagi para sa ating kaligtasan. At liliwanagin din natin sa ating mga giliw na tagapakinig na dito po ay ipinapahayag natin yung pagkaunawa ng New Testament ng mga alagad na itong isang Diyos na nagpapakilala sa Old Testament na Jehovah, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, ay siya po yung nagkatawang taong si Jesus Christ. No? At sinasabi rin na ang Holy Spirit ay na-reveal as God and person. Kaya po, ang Trinity, like what we, as we have defined it before, sinasabi natin na mayroong isang Diyos. No? At mayroong tatlong persona. At yung tatlong personang ito ay yung Father, Son, and Holy Spirit. At yung tatlong personang ito ay equally God. Napatunayan natin ang Father is equal with Son, Son is equal with the Father, and the Holy Spirit is also equal. Kasi tinatawag din siyang eternal sa aklat ng Hebrew. So, meron tatlo, pero hindi sila tatlong Diyos, ha? Itong tatlong ito ay tatlong persona na bumubuo doon sa tinatawag nating isang Diyos. Kaya hindi totoo na merong tatlong Diyos. Hindi tatlong kundi Diyos yun. merong tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya wag po kayo malilito, mga minamahal, no, na ang tunay na Diyos ay hindi tatlo, kundi meron lamang iisang Diyos sa tatlong persona. Kaya ang nagkakatalo lamang dito, Brother Ronald, kasi yung mga mathematical, yung mga analytical na pananaw nila, ay ikinukumpara nila sa para i-compute itong 1 equal 3, yung 3 equal 1. So, paano ba natin matutukoy ito since ang mga Hudyo, yung mga Israelita ay talagang monotheistic view sila, walang ibang Diyos, na iisa lang ang Diyos. Magkakaroon lang, mga kaibigan, ng contradiction kapag sinabi natin there is one God in three gods. O kaya there is one person in three persons. Yun po ang contradiction. Pero wala akong contradiction between dun sa sinasabi na there is one God in three persons. No? Naalala ko nga yung aking nakausap, nakasharing ko. Sabi niya, ang Diyos ay Ama. Ilan to? Isa. Ang anak ay Diyos. Ilan to? Dalawa. Ang Espiritu Santo is Diyos. O ilan to? Sabi niya, tatlo yan. Tatlong Diyos. Sabi ko, kaibigan, mali ang perspective mo. Hindi ganyan ang tingin ko. Ang tingin ko pag ganito. So, tingin ko one pa rin. Isa. So, ibig sabihin, wala kasi talaga na, Brother Joel, na tinatawag tayo na perfect illustration to illustrate the doctrine of Trinity. Ang pinakatanyag na illustration sa doctrine of Trinity ay yung tinatawag na triangle. Ginamit ni St. Augustine. No? Pagka nag-drawing ka sa blackboard ng isang triangle nakikita mo. It represents one God. Pero in triangle, may tatlo siyang dulo. No? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung Father, hindi siya yung Christ, hindi siya yung Son. Yung Son, hindi siya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hindi siya yung Son. Yung Father, hindi siya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hindi siya yung Father. But sila yung isang Diyos. No? Hindi tatlo yung triangle, tatlo lang yung sides niya. But they compose of one triangle. So, hindi po natin sinasabing perfect illustration yan. Meron tayong biblical illustration or tinatawag na text, Brother Joel, dito sa Matthew 28:19. Na ito po ang matibay na patotoo na ang mga early disciples ay Trinitarian. Even Jesus Christ, it came out from the mouth of Jesus Christ. Ano yung sabi niya sa Matthew 28, verse 19? Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po ay diyan natin ma-explain yung tinatawag na concept ng Trinity na three in unity. Trio, unity. Pag binilisan mo, magiging Trinity yan Tri-unity. Trinity. Ngayon, meron bang trio dito sa Matthew 28:19? Meron. Kasi yung trio dyan, yung Ama, Anak, Espiritu Santo. So, meron na yung trio. Yung unity, meron bang word na nagpapahayag ng unity between these three persons dito sa text na ito ng Matthew 28:19. Meron ho. Ano po yon? Yung word na name. Sabi ni Jesus sa English, baptize them in the name, singular, hindi sinabing in the names
of the Father, Son, and Holy Spirit. Kung in the names of the Father, Son, and Holy Spirit, tama, tatlo ang Diyos. Pero ang pagkakagamit, mga kaibigan, tingnan niyo po sa inyong mga kopya ng Biblia, baptize them in the name, singular. Sa Tagalog, pangalan. So yung pangalan na naiisa na yun, singular, Father, Son, and Holy Spirit. So itong Father, Son, and Holy Spirit, isa lang ang pangalan nila. So therefore, hindi sila tritheism, hindi tatlong Diyos, isang Diyos. Kasi isa na yung pangalan nataon lang na tatlong persona. At alam nyo, itong Father, Son, and Holy Spirit, it is a relational title. Kita nyo, ang ginamit ng Diyos, Ama. Ang ginamit, Anak. Kasi nga, nakaka-relate ang human beings dito. Di ba? Ikaw ay ama, pag ikaw ay anak, nakaka-relate ka. Kaya mas madali mong maunawaan yung konsepto ng Diyos when it comes to the triune unity ng tatlong ito. Kaya yun yung view na sinuportahan ni Agustin, isa sa mga early church fathers, na ang sabi niya ay relational God. Yeah. Para ma-relate mo yung pagmamahal mo, ang father nagpakita ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak, at ang anak nagpakita ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga aliw sa kanyang mga nilalang, na siya habang wala ay magbibigay ito ng pag-asa sa kanila para sa buhay na darating. Kaya tama yung binabanggit mo kanina, yan din ang sinuporta ni Agustin. Our God is a relational God. Kaya nga kay Agustin din, kapatid na Joel, nanggaling yung tinatawag na meron daw tatlong persona sa pag-ibig, hindi pwedeng isang persona lang. Kasi para daw maging pag-ibig ang Diyos, because God is love, kailangan merong lover, merong beloved, at merong spirit of love. Alam natin, ang lover is the Father, the Son is the beloved, and the Spirit of love represents the Holy Spirit. Hindi pwede na noong bago pa lumikha ang Diyos ng mga anghel at ng mga tao, nag-iisa lang siya sa langit, and then sasabihin mo, God is love. Kung God is love, sinong iniibig niya noon kung wala yung Son at wala yung Holy Spirit? That is a philosophical argument na ginagamit ng ilang mga theologians. Pero masasabi natin may point. Kasi even in Genesis, alam mo ba, Brother Joel, in Genesis chapter 1, verse 2 hanggang 3, at yung Genesis chapter 1, verse 26, na kung saan sinabi ng Diyos nung nilikha niya ang tao, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sino yung kausap niya doon? Para nag-express ng plurality. Oo, but it is not a plurality, yung tinatawag nilang pluralis majestaticus, na plural of majesty. This is representing the creation event during that time between the Father and the Son. At in fact, kasama ang Holy Spirit. Kasi sabi sa verse 2 ng Genesis 1, ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Andun yung tatlong persona during the creation. Lalangin natin ang tao at yung Holy Spirit nandun siya sa ibabaw ng tubig. Kaya para mas maliwanagan yung ating mga minamahal na taga-subaybay, ulitin natin na merong iisang Diyos sa tatlong persona. Yes. Kaya para maunawaan ito, Brother Ronald, yung monotheistic na uulitin natin na sinusubscribe na idea ng mga Hudyo, yung tinatawag na may binabanggit sila dyan na yung word na ikad. Yeah. At ang word na yakid na ginamit sa Hebrew word para ipaunawa sa kanila yung konsepto ng monotheistic. Siguro maganda sa huling bahagi ng ating pag-aaral, ipaunawa natin to sa ating mga tagapakinig para hindi nila makita na merong tatlong Diyos. Totoo yan. Kundi merong iisang Diyos sa tatlong persona. Tama ka dyan, Brother Joel. Mga kaibigan, ang salita hong, yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 na ginagamit, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isinulat ito sa wikang Hebreo at sa kulturang Hebreo. Sa kulturang Hebreo, meron ho silang dalawang salitang ginagamit to describe the word one na tinatranslate sa English. Una yung ekad. It is a composite na unity. Isang marami. At yung isa yung yakid, isang-isa talaga. Ang ginamit po sa Deuteronomy 6.4 na isang Panginoon ay walang iba kundi ekad. Alam niyo ba, kapatid na Joel at mga kaibigan, yung word na Hebrew na ekad, ito po ay one among others, literally. Na ito po ay ginamit din sa Genesis 2:24. Nung sabihin ng Diyos kay Adan at kay Eva, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. At sila ay, yung lalaki at babae, ay magiging isang Laman. Ngayon, kung tayong tao ang uunawa niyan, isang laman. Paano nangyari? Isang laman. Dalawa yan. So sa Diyos pala, meron silang word sa Hebrew na ginagamit, ang ginamit din dito sa Genesis 2:24, yung word na ekad. At sila'y magiging isang laman. Ekad na laman. So, hindi pala porke sinabing isa, ay isa lang talaga. Kagaya ni Adan at si Eva, relational, lalaki at babae, sila'y naging isang laman, pero pag binilang mo, dalawa yan. Hindi dalawang laman.
kundi masasabi mong dalawang persona sa isang laman. Kaya para nangangahulugan ang Panginoon na hindi siya solitary being. It's na yan. Kundi siya ay may persona para magpahayag ng kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang nilang. Siguro sa huling bahagi, Brother Ronaldo, ano ba ang impact ng pag-aaral ng doktrina ng Trinity para sa ating pagkaunawa sa kaligtasan? Kasi kung mali ang ating konsepto patungkol sa Diyos, mawawalan ng halaga ang lahat ng ating pag-aaral na may kinalaman sa Kanya. Paano ba nakakatulong ang konsepto ng Trinity para higit nating maunawaan yung panukala ng kaligtasan ng ating Panginoon? Mga kaibigan, ang kahalagahan nito para sa atin pong spiritual health at sa kaligtasan is yung ipinapakilala ng doktrina ng Trinity na tayo po ay umasa lamang at magtiwala lamang sa revelation ng Panginoon. Remember, God revealed God is one in the Scriptures. And God also revealed that there are 3 persons. And number 3, these 3 persons are equally God. So ito po ang divine revelation mula sa langit, hindi po ito galing sa tao. Kasi kung galing sa tao ang doktrina, madali natin maunawaan. But since it came from heaven, a revelation from above, coming down to us through the Scriptures, kung ano lang ang sinasabi ng Bible, yun ang the best explanation is the Trinity. So kung tayo po ay magtitiwala sa sarili natin, sasabihin natin, hindi ko na unawaan yung Trinity, kaya ako ay mag-oneness na lang, o kaya ako ay mag-semi-Arians na lang, Unitarian. Lumalabas, nagtitiwala tayo, hindi sa revelation ng Panginoon. Na sinasabi doon na kahit di mo na unawaan ang aking full revelation, you have to believe me, you have to trust me. Sinusukat doon yung ating pagtitiwala. Kaya isa rin sa nakita ko dyan, Brother Ronaldo, sa pag-aaral ng Trinity, ginakailangan natin dyan yung pakumbabang loob. Yan. Para maunawaan natin yung mga bagay na inire-reveal sa atin ng ating Panginoon. Higit sa lahat, yung ipapasakop natin yung ating kalooban sa Kanya para maunawaan natin yung mga doktrina na may kinalaman sa kadyusan. Kaya gusto kong basahin nito, Brother Ronaldo. Ang sabi sa 1:7-17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos at kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kaya napakaliwanag, malalaman natin kung ito ay turo mula sa Diyos kapag nagpasakop tayo ng ating kalooban sa Sabi nga Kanya. sa Isaiah 55:11, ang kaisipan ng Diyos mas matayog, mas mataas kaysa sa aking kaisipan. Kaya don't expect na kailangan mong maunawaan ang full essence of God. Whatever is revealed in the Bible is enough for us para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya base po sa ating pag-aaral ng doktrina ng Trinity, maliwanag po na ito po ay biblical, maliwanag po na ito po ay sinusuportahan ng Biblia. At Hindi ito galing po sa paganismo. para sa ating pong kaligtasan. Amen. Kaya muli mga minamahal na mga kaibigan, samahan niyo po kami sa mga susunod pa mga oras ng pag-aaral upang lubos nating maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa atin pong Panginoong Yesus. Ngunit bago po tayo magtapos, Brother Ronald, para sa isang closing prayer. Maraming salamat aming Diyos, napakadakila ninyo, napakarunong ninyo, Panginoon. Inadalangin namin ang aming sarili, tulungan nyo kaming magpakumbaba. Palaging magtiwala at magpasakop sa inyo. Bigyan kami ng karunungan upang lalo namin kayo makilala, Panginoon, ang inyong karakter makita sa aming buhay. Ito pong lahat ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kapayapaan nawa ng ating Panginoon ang sumaating lahat.